I'm starting with myself po. Ako po yung naasahan po or na-honored po nila na maging leader. So, and as you can see po, we have our own strength po. As we can see po, si Dre po, siya po yung nakikitaan nating main dancer. Si Ishir po, siya po yung nakikitaan natin na lead vocalist. And syempre si Russo po, nakikitaan po natin siya ng main rapper. And syempre si Matthew po, nakikitaan po natin siya ng lead vocalist and visuals as well. Pero po, sa ano po, ang mindset po sana namin is kada roles po is gusto po namin aralin. Para po sa mga future po, we could be well-rounded po. Like, Ishiro can be the main dancer, Russo could be the main vocalist as well po. Like, aralin po namin. At nakakatuwa din yan kasi napanood ko yung interview sa Soyu kahapon. At tinanong din nila kung ano yung mga roles ninyo. And gusto ko talaga yung sinabi niya na gusto niya talaga maging all-rounders. Every member, they want to do everything. Kaya, that's nice. Ito naman, from Serbians once again, itong tanong para kay Dre naman. Isa pa kay Dre! Dre, are there any genres, concepts, or collaborations that you'd love to explore in future releases? Gusto ko pong makakulab si Mr. Gary. Idol ko po talaga siya. Okay. Mga ibang members baka may gusto kayong i-collab in the future? Collab? I think, let me see. English yun. For me po, gusto ko rin po makakalab din namin si Sir Saxo Gundo po. Kasi he's a very good songwriter and artist as a whole. So, gusto ko pong matry din yung style ng music for us. Asi? Ako po, bukod po sa mga artist po na nandito, siguro po, pares po kami ni Ishi actually. Kasi I've been listening to Zach's songs po lately. So, ikaw ba bro? Sa akin, pwede ba Jeremy G? Ayan, ito ikaw nga yun, brother! Ayaw may party lang na lang! Kaya ayun, syempre, kasama ka na dun, Chris. Siguro, si Sir Black Knight. Matthew, ikaw, brother. Okay, sagot. Hindi kasi sa ngayon kasi yung process ko ngayon, inaaral ko talaga mag-rap, magsulat din ng kanta. So, gusto ko na natututo ako kay Russo kung paano siya magsulat. Pero syempre, pagdating naman sa dance skills, gusto ko bang matuto sa mga kagaya ni Kuya Nate. Kuya Nate! Kuya Nate! Hindi kasi talagang as in before po ako sumali ng Dreammaker, as in, na-idolize ko na po yung dance skills niya. Parang pag napapanood ko po sa TikTok, ganun po, gusto mo yun sila. Kasi yun po, sobrang inspired ko lang po na matuto pa sa maging mahusay na performer po. Ayun, salamat sa answer mo, Matthew. Thank you so much, Kuya Nate, for that sample kanina. Ito na next mga questions nito are from Jacqueline Megan Ortega from Soundcheck Manila. I think dito daw siya. Ayun. Hello po. Good afternoon po. Good afternoon po. Hi guys! Hindi ko mahanap yung nasubmit kong question. But I'd just like to ask, kasi I heard 2 years, so when did you guys come together? How did you guys come together? Was there any addition of some sort? And parang may may saying kayo sa Instagram niyo. Could you explain more about that? Parang may quote kayo, something about yesterday, today. Thank you. So our group right po is we're all former contestants of a survival show program here in ABS-CBN po called Dreammaker. And hindi po kami nanalo doon, but the management gave us another chance and created a group with us. Kasi I think sila naman po, siguro nakita nila naman po yung potential and yung hunger po namin para maging part din ng P-pop scene and as artists. And ayun po, unti-unti po kami nabuo and throughout those 2 years, and tuloy-tuloy lang po kami nag-train. We waited our time, we took our time.
kasi gusto po namin mabuo yung mga sarili namin as artists and maging confident kami sa mga ipapakita namin in the future and ngayon, right now. So, regarding po din sa experience yesterday, today, and tomorrow, we want our music to be well-rounded as well. Kumbaga, throughout your music, you could feel a lot of things, experience different things throughout what you hear. So, ayun po, gusto po namin may maramdaman yung mga tao through our music. So, different experience. Deserve naman nila yung spot na to, di ba guys? Deserve naman nila. Miss Jacqueline, meron pa isang ano? Okay na ba? Okay, di ba? Ayun, nahulog tuloy. Sorry guys, pasensya na. Kinakabahan na yung kuya nyo. Ito from Carl June Canolay from Kapalit Insider. This question is for Ishiro. Ay, sa mga easy! Ito, Ishiro, sa daming P-pops ngayon sa P-pop scene, what sets Rhyme apart from those other groups in the industry? Okay, oh, it's a big thing. Throughout naman sa pagsasama namin, napag-uusapan din namin minsan. Kasi di ba, in this industry, it's about what makes you different, what makes you unique. I can say what makes us unique is really connected with our backgrounds and our concept na ngayon sineset namin. Kasi we all came from different paths. Si Dre, he's experienced in dancing, world of dance. Si Asi, the voice, singing. Si Rusu, before he was a boxer in sports. And Matthew, he was in acting. And ako po, normal akong tao na doing so. Just a chill guy. More on, ano lang, focus lang sa aral. And, di ba, parang when I said our backgrounds, we are so different. So, di ba, parang isipin mo, paano ito mag-work as a group? But, also connected with our concept, we came from different paths. But, eventually, nagkita-kita kami sa isang daan. And now, we travel together to finally arrive where we want to be. Dito sa Kaya ayun po, we have finally arrived. Nagsama-sama kami. Our differences is also our strength. Yes. So, just to summarize, it's our story, our storyline, our concept, and us as individuals who came together as a group. And I thank you. Grabe, ang ganda na sa recognition. Ito naman, para kay Matthew naman. Matthew, nabanggit naman Isiro kanina na you guys are given the belief from the management, you guys are happy to be part of this group. Pero para sa iyo, what was your reaction when you guys finally debuted? Siyempre po, unang-unang hindi po talaga ako makapaniwala na aabot ko sa kung nasan po kami ngayon. Pero siyempre, nasa isang mindset po kami lahat na nagkakaintindihan kami na iisa lang talaga yung goal namin from the start. Na kahit ano mang mangyari, walang susuko, patuloy lang kami na hawakan namin yung mga kamay. Tapos kapit-kapit kami, gano'n, di ba? Siyempre, patuloy lang kami nag-grind everyday, hindi kami susuko. Parang minsan, kagabi nga inisip ko lang parang di ako makapaniwala kasi parang sound effects! Ayan na Matthew! Sobrang saya ko na dito na kami. Ito yung pinagpaguran namin, ito yung mga na-sacrifice namin sa buong buhay namin, yung buong oras namin binigay namin para sa moment na to. Yes! Parang iiyak si Matthew. Well, thank you so much guys for those answers. Pero syempre, next natin is from Hannah Mallorca from Inquirer.net. And I believe Miss Hannah is here with us right now. Miss Hannah, ano ba kayo? Ayun, nandun siya. Good afternoon po. Good afternoon po. Hello po, good afternoon po and congratulations sa inyo. So, yung una ko question is for Dre. So, narinig ko nga po na dancer ka sa mga dating P-pop groups bago ka nag-debut. So, kamusta yung naging adjustment mo now that you're with Rive? And how are you enjoying? So, nung backup dancer pa po ako, especially with Bini and BGYO, nung concert nila, sobrang naramdaman ko po yung
yung inspired na tao sa akin, doon ko nalaman na gusto kong mag-pursue bilang idol. And kung ano yung na-experience ko ngayon sa adjustment, sobrang nabigla ako kasi magkasabay na yung dancing and singing. Basically, sobrang hirap talaga niya isipin kung paano mo siya pagsasabayin. And yun yung pinaka nabigla ko sa adjustment. And after that, yung na-experience ko and kung ano yung ini-enjoy ko ngayon is kung with the group, na masaya ako with them. And kung ano man yung ginagawa ko ngayon, sobrang natutuwa ako dahil eto na, nandito na kami. Ayun. Congratulations. So sa inyo lahat, so in some way, lahat kayo para kayo nagka-second chance to debut ulit. So paano nakatulong yung mga failures para gumaling bilang Strive at para maging mas solid ulit? Kasi kitang-kita yung experience nyo kanina. For us po, sobrang laking tulong po yung second chance sa amin. Sobrang happy namin na nagkaroon kami nito. And yeah, yung experience namin from Dreammaker hanggang ngayon, sobrang naka-help sa amin na maging confident sa harap ng maraming tao. So, yung banding din namin talaga sobrang laking tulong din. So, sobrang thankful kami sa management, sa second chance na binigay po nila sa amin. I wanna ask din kasi na-mention niyo yung bonding ninyo. And something that's very important pagdating sa mga grupo at sa mga P-pop groups din is yung chemistry. At na-mention ni Isidro, gumagawin na siya. May mga ups and downs, I'm sure, leading to this moment. How do you guys help each other when some members are at their lowest and you want to help them, bring them up? Ako po bilang kuya, pinapakinggan ko po talaga yung bawat side ng bawat isa. Pero hindi mawawala yung mga tampuhan, normal siya, or misunderstandings. Pero bumabalik pa rin kami sa reason kung bakit gusto namin magsama-sama. Tapos pinaparating ko sa bawat isa kung ano yung nararamdaman. Pinapa-intindi ko rin sa kanila yung POV ng isa para alam nila, maintindihan nila yung isa't isa. Ganun namin na aayos yung mga ups and downs namin. So, nag-set din kasi kami ng rule na dapat pag may problema tayo, ayusin natin right away. Kasi mahirap pagka yung kinikim mo siya, mahirap siya eh. So, I think mas doon kami titibay sa mga problema na yun. Pag mas may naayos kami, mas titibay siya. So, ganun po namin ginagawa. Kita-kita naman yung closest ninyo every time you guys step on stage. Siyempre, itong next set of questions are from Nika Sabio from Push ABS-CBN. Para kay Russo. Nakautat. Nabahan ka na. Joke lang. Ito, as Filipino music blooms and rises nowadays, what do you aim to relay to your fans and achieve as a group? Gusto namin na gusto ko yung gusto ko pag pinapakinggan nila yung music namin. Gusto ko na ma-feel nila na parang habang pinapakinggan nila kami, parang kino-comfort namin sila. Ganun. So gusto namin makarelate sila sa amin and ma-inspired sila na kaya din hindi lang kaya mo yan, bro! Kaya mo yan! Easy lang! Okay lang. Gusto ko lang ma-feel nila na kami yung tahanan nila habang pinapakinggan nila. Na-feel niyo ba yun? Ayan, iiyak na seryoso. Thank you so much for that wonderful answer, brother. Ito naman for Isidro. How do you guys feel that you are officially debuting now? And how do you guys feel the pressure and how do you handle it? Can you repeat po? Ayan. How do you guys feel that you are officially debuting now? And how do you guys handle the pressure that comes along with it? What do we feel now that we've debuted? Sobrang relieved po. Kasi now we can say that it's official na talaga. Na throughout, di ba, many years, we're called a pre-debut group. And now we can proudly say na we have debuted officially.
every day of our life, we feel the pressure. Pero it's a good kind of pressure kasi doon hindi nawawala yung fire sa mga puso namin and yung para mag-strive kami na galingan araw-araw. So, yeah, I'm happy na yung pressure na yun is maganda yung kinakalabasan. Kasi, Translate natin. yun na translate kasi ginagawa talaga namin yung best namin every time. Na-inspire ako. Huwag kayo tuwag, at seryoso nga ako. And then, itong next question from Jeffrey Perdon from Showbiz Online Portal. Ang tanong niya ay para kay Asi. Asi, how do you describe your group's unique style or concept compared to other P-pop groups? How can I describe that? Hindi, pero sa napapansin ko, parang, syempre given na we're listening sa current songs, sa mga senior po namin na idols. Pero what makes us unique po siguro, every influences po namin is tinatry po namin pagsama-samahin. Then at the same time, nilalagyan po namin siya ng sarili naming flavor. And sa tingin ko po, yung audience din po yung mas makakapag-identify kung ano po yung pagiging unique nitong grupo to sa ibang group. Pero sa ginagawa po namin, lagi po may touch ng sarili po naming flavor para in that way po, mas lilitaw po yung talagang sarili po namin. Authenticity po. At syempre, this next question, may sasabihin ka, sorry. Okay. Itong next question naman ay para sa lahat ng members naman. Kasi na-mention nyo kanina yung mga future collaborations that you guys want to happen in the future. Pero, itong next question is about your musical influences. Yung mga individual musical influences ninyo. Pwedeng individual muna, tas as a group, ano yung gusto nyo gawin as a group? Ito, Dre, ikaw na. Gusto kong matry yung mga parang... Tama namin. Ito, nag-double check. Okay naman. Okay. If you're okay naman. Yes. Okay naman. Fact check. For me, as a dancer din kasi gusto ko yung mga parang dance music din talaga. Gusto ko mag-explore. Doon sa area na yun. Sino? Actually, for those people din na nakakilala sa akin, I'm very influenced by K-pop music po. Kaya rin po ako ginustong mag-idol kasi they have singing, dancing, styles, their facials. Pero ngayon, since I want to represent the Philippines din, kaya I'm influenced by K-pop, but we're making our own mark here in the Philippines and making our own music to spread to the people and ma-uplift din yung musika nating mga Pilipino. So, Ikaw bro. Ako po ang original influence ko po talaga is si Francis M. tsaka si Bamboo. Ayun. So parang every time magkaroon po kami... Bago bro. So ayun, parang every time magkakaroon kami ng music, like, the first time narinig ko yung Ulala is very ano talaga, kumbaga, yun talaga yung isa sa mga influences ko. Pop na funk na rock. So ayun, mas trip ko yun. Lucio, ikaw. Ang sa akin is, yun nga, sila Black na local rappers kasi yung mga na-influence. Mga rap battles, gano'n. Gano'n yung underground yung